Kung Mike, first of all, nagulat pa ba kayo na sinampahan na kayo ng reklamo ng NBI? Actually, hindi ko alam kung talaga may sinampahan na actual case. Kasi for the past 2-3 weeks, parang yan sinasabi may kaso, may file, but we haven't seen any case at all. Pero ngayon nga, sabi nila Friday daw, today, supposedly may final. I'm not sure if there is really a case filed against me at kung ano yung nature ng kasong i-final niya. Meaning the facts that doesn't niya, wala pa kaming knowledge about that. Okay. Just basing on news reports on this, sir. Yes. Ang sinasabing complaint daw ay qualified human trafficking. Yes. And as far as we know, it is a non-bailable offense. Exactly. Are you worried that this may lead to possible jail time? Not at all, Willard. Siyempre, tanggap ko naman yan eh. When I started talking about yung corruption, about the country, kung anong nangyayari sa corruption, nag-start tayo November of last year. And this was based on the son of the president sometime in July. So kung titignan mo, Willard, magtatapos na magkakaroon na ulit tayo ng next State of the Nation address, wala pa rin nangyayari. And ito precisely yung statements that I've been saying. Kung ano man yung galit ng ating mga kababayan, kung ano yung mga observation na sa mga nangyari, yung panawagan nila ng accountability, transparency, until now we do not see it. And I think, siguro, dahil naging aktibo ako dyan sa panawagan na yan, I didn't want to be active. Nag-start yan kay Sergeant Ortesa, and then later on with the 18 Marines, nagsimula na itong mga kaso sunod-sunod. Now, as to the particular case of qualified human trafficking, kasi talagang sinet up nila yan eh. Kung titignan mo, Willard, yung mga supposed establishments, na for example, like Soler, and I've been using this as an example, Okada, City of Dreams, kahit dyan sa may Shangri-La EDSA, meron dyan mga tenants. They rent out a place, may mga KTV in particular. So, normal yan. Lessor ka, nagre-renta sila. So, ang ginawa nila, ito yung talagang sinilip nila na para makasuhan ka. And tama yung binanggit mo, precisely, they want it to be a non-bailable case. Para pag nakulong ako, hindi na ako pwedeng magsalita, hindi na ako pwedeng aktibong makilahok doon sa pagkilos or sa panawagan dito sa corruption issue. And if you notice, di ba sunod-sunod na yan eh, kami ni Congressman Senator Dante Marcoleta, yan din yung case nila, plunder. And it was based on a campaign donation. In our particular case, again, as I mentioned, Willard, just to emphasize, may building ka, nagparenta ka. May mga tenants ka doon. Ito yung eksaktong kinakaso nila. And to say na human trafficking. And if you define human trafficking, ang layo. Kasi talaga ito yung may panggigipit, may, including economic reasons, parang yan eh, talagang organisado na meron kang operasyon. And that is the case that they want to file against me dahil nga gusto nila manahimik ako. And this information just in, sir, NBI Director Melvin Matibag has confirmed to Billionaire News Channel na may filed case na po. At sinasabi po ninyo na politically motivated ito, sir. Definitely. Eh, doon lang sa lugar niya sa NBI, sa opisina nila, and dami-daming KTV doon eh. Doon lang sa iba't ibang, di ba, lugar doon. Yung Okada, yung Soler, yung City of Dreams, ang daming KTV doon. Can you imagine NBI involving in a ganyang mga raid of trabaho lang ng pulis yan. Pagka may nakitang report o may sinasabing report ng ganyan, ginagawa ng pulisan. But, NBI, as in the case of Atty. Matibag, siya lang hindi pala NBI. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Nauna dyan yung 18 Marines, nung magsalita, nung ginawa niya, pinatawag niya. O anong sinabi niya? Credibility. Nung magsalita sa Senado, during the Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo, may sinabi ba siya na ito po, totoo, ito po yung CCTV, ito po yung security login, investigating on the basis of what the 18 Marines said? Wala. Ang sinabi niya doon at ang ginawa niya, siniraan niya yung 18 Marines. At dire-diretso yung mga kaso na ginagawa at pinapatawag ng NBI. Right. Just to set the record straight about this KTV bar at saka yung hotel po, sino ho ba ang may-ari nito? Ito ay lessor ho ba? Umuupa sa... Umuupa yung operations doon. We have 7-Eleven there. We have a Korean restaurant. May office kami doon. May office na nagre-rent out. Kami mismo, we're a tenant of that building. Doon sa other side, meron doong studio and about 2-3 other offices. Sa ilalim, on the first level. So, marami itong mga lessor. Kaya nga yung pinapoint ko, Willard eh. So, ibig sabihin, pag may nagbenta ng shabu doon sa isa sa mga establishment doon, kasama kami? Alam ba namin yon? So, this is precisely the point I'm raising against sinasabi. Ba? Bakit? Talaga naman, ididikit mo yung isang lessor doon sa ginagawa ng activity ng isang lessee na nagrenta. Pangalawa, talagang halatang na tayong pagka-politically motivated niya. Dahil, kung mapapansin mo yung mga kaso ng NBI, lalo na yung mga matataas na mga kaso, nakatutok. O yung malaking kaso, nakatutok doon sa mga kalaban sa politika. Yun yung weaponize niya, magiging yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero mo, NBI pa rin ang lumulusob. So talagang, nakaawa ako sa mga kawani ng NBI, and I have many friends
dyan sa National Bureau of Investigation. I respect the institution and naawa ako sa NBI because nasisira yung imahe nila sa isang tao lamang. Needless to say, sir, this will be part of your defense, ano po, na may umuupa at iba ho ang may-ari nung sinasabing KTV bar. Correct. That will be part of our presentation. I don't even know kung ano yung case niya kasi nagpresenta siya ng mga mapa-mapa eh. Para silang city engineering office na nagpakita ng mga mapa, pinapakita. Hindi ko alam yung connection. Tapos later on, it came out with a theory na naman na meron daw korporasyon. Hindi ko na naman alam kung ano yung connection niya doon. Now, all these things, parang nang pinipilit niya ma-media, no, manira ng tao, and again, para, in this particular case, mag-file ng non-bailable case para makulong yung mga kalaban nila. Yung paglalabas daw ho yata ng mga building plan ay para ma-establish daw na talagang sinadya ang disenyo ng gusali para ma-facilitate daw ho ang human trafficking. Alam mo, Willard, you're welcome, Bilyonaryo News Channels welcome to inspect the area. Kung ano nakita na, may sinabi siya doon, fire exit. Eh, pag hindi ka naman nalagyan ng fire exit, magagalit naman yung Bureau of Fire in that particular area. Yung lahat ng yun, in-approve na City Engineering's Office ng Pasig. Kaya nagtataka ako, bakit na pinapakita yung city detailed engineering plan? Na, kunyari kayo dito, di ba? May mga exit kayo dito, may ginagawa kayo. Ano, hindi ko makita yung connection. Paano niya ikinakabit yun doon sa kanyang issue na fina-file or charges na fina-file na against us? Na-address yun naman po ito, no? Pero yung gusto niya yatang i-establish ay dahil yung korporasyon ay nagmamayari ng compound kung saan natagpuan or saan naganap yung raid. Nandoon yung KTV bar at yung hotel sa property or compound na pagmamayari ng korporasyon kung saan kayo ay officer. Again, I would go back. Para lang maintindihan ng tao, no? Pagdating mo sa Soler, pagdating mo sa Okada, pagdating mo sa City of Dreams, may korporasyon din yan eh. May mga shareholders din yan. In particular, yung iba dyan publicly listed. So, meron din yan mga lessees. May mga nagre-renta dyan. Lahat ng mga nakikita nila ng restaurants dyan, lahat ng nakikita nila na, well, KTV bars, no? Merong mga iba-iba. Kaya iba-iba klaseng establishment, including shopping areas. Hindi yan ibig sabihin alam nung building establishment, and in particular, the company that owns the shares on that building establishment. You were quoted as saying that there's a current cabinet secretary and a senator who are investors of your company. Yes. How relevant is this information, sir? Well, because alam mo, yung relevance niyan, kung sinasabi na number one, na may human trafficking, alam nila itong mga taong to. Alam nila itong mga investor to. Kung hindi nila alam, hindi ko na alam kung anong klaseng NBI yan. They know these particular persons. So kung sinasabi lang, di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi kong panggigipit, talagang manggigipit sila, di gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. At marami I will not talk anymore about that in particular, pero when the time comes, lalabas din naman yung mga pangalan yun eh. And I'm sure alam yun ni Director Matibag. Nabanggit nyo na po, sir, na ito ay may kaugnayan sa inyong paglabas at paghingi na accountability doon sa issue ng flood control scandal. I'm curious, sir, meron ho bang tumawag sa inyo o lumapit sa inyo na sinabing, wag na kasi kayo maglabas ng ganyang impormasyon or wag na kayo mangulit tungkol sa flood control scandal. Itigil nyo na yan para hindi na namin kayo sasampahan ng kaso. Well, siguro, Willard, what I can say is, kasi may mga kaibigan din naman tayo. No? In fact, I can say na sa cabinet, 2/3 of the cabinet, mga nakasama ko, kaibigan ko, at marami naman din lumalapit. Diba? Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, yung sinasabi ko, hindi ako personal sa kahit kaninong tao. May korupsyon tayong nakita, may korupsyon na nangyari, ang dami nagsasalita. Di ba, nung nagsalita si Saldico, nagsabi na siya, ito yung mga pera. Nagsalita yung 18 Marines, corroborating ko ano yung sinasabi. Previous to that was Sergeant Cotesa. Pagkatapos, nung mapafile na kay Speaker Martin Romualdez, nagsalita rin si Speaker Martin. Di ba, sabi ni Speaker Martin Romualdez, pag ginawa niya, mandadamay ako, I will not go down alone. So, ibig sabihin, may problema talaga tayo. As kung sino talaga yung mastermind, kung sino talaga yung may pakana, hindi pa natin alam. Dadaan pa yan sa kaso. Ang problema sa kanila, tayo na nagsasalita, na yun lang naman eh. Never ako nagtawag na magkaroon tayo ng revolusyon, umawak tayo ng armas. Ang sinasabi ko na may korupsyon eh. May nangyari. And dapat natin tong i-address. Kasi yung korupsyon na yan, pag pinabayaan natin yan, then people will feel, those in government, okay pala. Anytime, we can continue with what we are doing. Trillions of pesos spent in flood control, mga ghost projects, pwede pala, lulusot pala. Pag tumahimik tayo dyan, kawawa na masyado yung bansa natin. We have to call for transparency. We have to call for accountability. Dapat may managot. Kaya nga may June 28 na rally, di ba? Itong darating na linggo. Anong panawagan ng religious leaders natin? Dapat may managot. Hindi dapat matapos to ng ganito na lamang. Dahil kung hindi to, kung mangyayari to, kawawa na yung tambayan. Kawawa na yung future ng ating bansa. And because of that, doon nila ako tinitira. So I've been telling my friends, wala akong personal na galit.
But we have to address this issue. And I think, no, itong mga kausap ko, wala naman kayong alam dyan eh. Hindi rin naman kayo sangkot eh. And it is also their Yes. responsibility as part of the leadership group, as part of the cabinet, to also make sure that that this will be resolved, that someone should be made accountable. Kung sino talaga ang gumawa nito, sino talaga nagnakaw, dapat magtulong-tulong tayo to make them accountable and hopefully to have them return the money that they have stolen from the